Hi guys, I'm Divine. Isang taon mahigit nakatira dito sa New Zealand. Regards na din pala kay father, kundi dahil sa kanya, wala kami dito ngayon. Anyways guys, ngayon lang ako magkwento ng experience namin dito sa New Zealand. To be honest guys, sobrang nahirapan kami nag-adjust dito sa New Zealand. To the point na parang gusto na namin bumalik sa Pilipinas. Kasi sobrang hirap din maghanap ng work noon. After 5 months or 6 months ata bago kami nakahanap ng work. Dahil nga sa recession dito sa New Zealand, pahirapan maghanap ng work ngayon. Kaya good luck sa mga nagbabalak pupunta dito sa New Zealand guys. Kasi ang dami nagtatanong sa akin if okay dito sa New Zealand ngayon. Pero masasabi kong hindi. Pero hopefully, Magiging okay soon. anyways guys, ganito pa rin yung feeling pag nasa ibang bansa ka, no? Kasi yung 5 months or 6 months na paghahanap namin ng work, ang dami kong realization sa buhay. Ang dami kong what if tinapos ko to, what if ginawa ko to. Pero sabi nga ng kanta ng Bini, ang buhay ay di kaya. Kasi dito ako sinampal ng katotohanan. Katotohanan na akala ko madali mamuhay dito sa New Zealand. Katotohanan na hindi ganun kadali maghanap ng pera. Kaya ang akala ko nung andun ako sa Pilipinas, ganun lang kadali maghanap ng pera sa ibang bansa. Pero hindi pala. Pero guys, explain ko lang ha. Kasi minsan yung ibang tao dyan, sinasabi nilang malaki yung sahod dito sa New Zealand. Oo, malaki nga yung sahod dito sa New Zealand, pero sobrang mahal din naman ng mga bilihin. Tapos every week ka nagbabayad ng house rent. Tapos pag sasahod ka, makakaltas din yung tax doon. Super expensive mamuhay dito. It's a good and beautiful country, but kasi lahat ng expensive mo dito every week. Dagdag mo pa yung papadala mo sa Pilipinas. May matitira man pero pang sapat na pang araw-araw na lang yun. Kaya dito ko napagtanto na hindi pala talaga napupulot ang pera dito sa ibang bansa. No? Pero in fairness, nung andun kami sa Pilipinas, laging tinuturo ng mga magulang namin na maging wise tayo sa pera. Kaya nakakasan lang minsan kasi ang alam ng mga ibang tao ganun kadali maghanap ng pera dito sa ibang bansa. Tapos pagsasabihan ka pa ng, ang yaman-yaman yun na nga, ang kuripuripot mo pa, like da. Attitude yarn. Eh di kung mayaman kami, eh di sana hindi na kami nag-work, di ba? Okay, next story naman tayo guys. Guys, alam nyo ba nung unang pumunta kami dito sa New Zealand, unang napansin talaga namin yung public toilet nila. Alam nyo kung bakit? Sobrang linis. Saan man kayo pumunta, grabe ang linis guys. Tapos walang bayad yun guys. Tapos kung mahilig ka din gumala like me, madaming pwedeng pasyalan dito na free. Iilan lang talaga yung may entrance. Sobrang sarap mag-explore dito sa New Zealand. Kaso, wala akong driver, kaya looking for driver. Char. Tapos alam nyo ba guys, na sobrang tahimik dito, kaya minsan mapapasabi ka na lang na sobrang boring naman tong place na to. Pero habang tumatagal, unti-unti mo na din na-adapt yung pagiging tahimik at mas kalmadong buhay. Tapos karamihan sa mga tao dito, sobrang polite nila guys. Kahit hindi kayo magkakilala, madalas silang ngumiti, bumati o magsabi ng thank you. Have a good day. Tinatanong ka din kung kamusta ka. Sana all kinakamusta. Char. Kaya sobrang nakakagaan ng pakiramdam kapag ganito ang environment dahil ramdam mo ang respeto at pagiging considerate ng mga tao sa isa't isa. Tapos napansin ko rin, mas relax ang takbo ng buhay dito. Hindi lahat nagmamadali at maraming tao. Ang nagbibigay halaga sa work-life balance. Tapos pagdating naman sa healthcare system dito sa New Zealand, isa din to sa nagustuhan ko dito. Kasi nga maraming health service ang libre. O may malaking subsidy mula sa gobyerno para sa mga eligible na resident. Kaya mas nagiging accessible ang pagpapagamot kapag kailangan. Kaya sulit din yung pagbabayad mo ng malaking tax kasi may napupuntahan ding maganda. Okay guys, dito na matatapos ang aking experience, kwento dito sa New Zealand. Kaya dito na tayo sa Hobbiton mabisit. Kung alam niyo yung moving The Lord of Rings, dito nila sinot yun. Pero hindi ko binuya yun kahit isa, kaya wala akong ka-idea na dyan pala nila sinot yung movie na yun. Actually, naririnig ko na yung movie na yun, pero never ko siyang pinanood. Eh kasi nga, di ako mahilig sa mga movies. 1:30 pa lang entrance dyan. Pero kapag may kasama kang mga bata, free naman siya. Tapos, bago kami pumunta dyan, nag-book po na kami. Pwede ka naman mag-walk-in. Pero pag nag-walk-in ka kasi, baka yung oras na pagpunta mo kasi dyan, walang available. So, maghihintay ka ng ibang oras na kung kailan may available. Pero ang akala namin nung una, parang hindi worth it yung binayad namin. Kasi nga, hindi namin napapasukan yung mga bahay na nadaanan namin. Mga door lang yung nakikita namin. Tapos yung tour guide namin, kwento ng kwento. Wow! Kaya ang akala namin noon, wala kaming papasukan talaga. Pero nasa huli pala yung exciting part. Tapos ayun, tapos na kaming naglibot doon sa loob. Yan na yung last part. Yan yung pagbilihan ng mga pagkain, may free coffee sila dyan, coffee lang. Tapos ang nakakatawa na experience, di ko alam kung nakakatawa yun or nakakainis. Diba, last part na yan, so uwi na kami dyan. Sanapan kami di nga to, na ayan na di nakaparkingan, nag-uuray nga pagluganan mi. Tapos nung pumunta na kami doon, hindi na nila kami sinakay. Di namin alam kung bakit. Tapos pinabalik kami dyan sa baba. Tapos biniro-biro kami ang tour guide, di nga man nila birukan. So atin kasami, napan kami nga, nakikatungtong ti other tour guide. O diba, ang sayang experience, di mo alam kung happy ka o hindi. Bye!